Isaiah 25:6 ato memortiksan niya sa itong devotional. Nagkanayon, "And this mountain shall the Lord of hosts make unto all the people a piece of fat things." Sama ka na ang critics niya, no, sa itong devotional. Welcome na rin kita sa itong Bible study on a lesson. Study on the words marathon lesson karon. Communion with God ay magaswil sa heptology lesson 7 parts. Atong textual audio sa natong presentation. So introduction start kita, ipuldahan yung mga status bar, makita atong pizza Monday, July 7. So lingyan yung mga kalendaryo nga gabitay, makita sa dato ang pizza gablo, no, Monday, July 7, diri gihapon sa ato ang first quarter moon nga mga week, no, ang ato ang second week pagkita karon sa ato ang July. So open atong mga Google Calendar. So makita diri atong pizza gilinginan July 7. So humana kita sa ato ang lantaw kalendar, bantay panahon na dayon kita, no, ato ang lokal, national ug atong international sa Pacific, Atlantic, ato ang the storm and hurricane updates. So diri kita una sa ato ang lokal, ang high nato nga temperature 33 degrees Celsius, ang lowest 24, kaulapan partly cloudy, adunay warning excessive heat ang warning. So galaw kita sa adlaw, ato ang dawn 5:01 AM, ato ang sunrise 5:24 AM, ato ang sunset 6:02 PM, ang dusk 6:24 PM. Uy, ang sunset mo'y nag-irog, no, tanawon sa atong alarm clock. Nairog ato ang sunset og isa ka minuto, 6:02 PM set. So mao ka na atong galaw sa ato ang adlaw. When situation kita ay kusog-kusog karon kay sa gahapon, no, 10 km per hour ang ato ang high today nga hangin, ug mao kini ang dagan 3.5 size 8 Oy, ang 10 dito sa alas 2 sa ato ang auto, no, hapon. Ang 10 isa ra pod, no, 10 tapos 8 size 5 balik sa alas 8 buntag ugma. So mao kana ang galaw sa ato ang hangin. Sunod, galaw kita sa ato ang tubig, no, ato ang tide forecast, ato ang high tide, low tide, high tide, no, sa ato ang Monday 7 July 2025. So makita po sa inyong gabi tayong kalendaryo tulora, no. So ato ang high tide karon na buntag 7:58 AM 1.44 meters for 72 feet. Uy, dali na po siya mulawom na siya pag paano kay 4.72 naman. Tapos
Low tide 4:09 p.m. 0.810 meters, 0.59 feet. So high tide balik sa gabiing kaayo 11:08, 0.74 meters, 2.43 feet. So mao kana ang ato ang galaw sa ato ang tubig, no, tide forecast sa ato ang high tide, low tide. So dili kita sa atong hourly forecast, ang atong high nga temperature 33 degrees, ang lowest nato 24. Atong kaulapan partly cloudy. O niya, na excessive heat, no? Sa karon nato nga temperature 29 degrees Celsius laka, wala lagi na ditik nga sumada total nga precipitation. Sa karon no, 29 degrees Celsius, sa alas 9:30 degrees Celsius, sa alas 10:32 degrees Celsius, alas 11, alas 12, uy, atong high nga temperature. Sa alas 11, alas 12, ala 1, taman sa alas 2, no, ang 33 degrees Celsius, sa alas 2 na ako na precipitation nga 20%. Og sa alas 3, alas 4, 32 degrees Celsius, alas 5, 31 degrees Celsius, o wala na iwanan diri. Alas 6, 29 degrees Celsius, alas 7, 28 degrees Celsius. Og sa alas 8, 27 degrees Celsius. Sa alas 9, 26 degrees Celsius, no, atong alas 9 ka alas 10. Og sa alas 11, alas 12, 25 degrees Celsius, atong ang lowest nga temperature ugma nga bukas nga kadlawon. Sa alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5 ang 24 degrees Celsius temperature. So mao na ato ang bantay panahon nga lokal. Malargo kita sa ato ang bantay panahon national, no? Ato ang Pag-asa weather update kay naanay bulletin diri. Ilahang gi-issue sa karon July 7 alas 5. Makita pong trajectory diri nga semi boomerang, no? Ang ato ang kanang bagyo. Kung gani sa tanawon, question mark sa tanawon ba, no? Pero dili ka na sa ubos magsugod magsulat ang question mark. Ana nimo. So mana iyang trajectory murag question mark, no? Or mura siya semi boomerang. So na diri ang update sa ilang bulletin nga number 6, no? Sa Taiwan Bising GSU ni sa alas 5 July 7 nga broadcast valid until next advisory, no? Oy, mag-advisory na po sila sa alas 11. Og mauni ang ilang gikuan, Romblon na po ni ilang naigo diri, ano? Ang Romblon, Occidental Mindoro, Palawan, na dira maigo, no? Og na sila tracking diri track and intensity outlook Typhoon Bising enter the Philippine area responsibilities par at 11 p.m. yesterday. Uy, nasalud ko na yesterday. And made landfall over the southwestern portion of Taiwan 11:50 sa Taiwan daw ko, no? Yesterday, Bising will continue moving dry northwestward while traversing the landmass of Taiwan
It will exit the northern boundary of the far this morning. On the forecast track, Bising will turn northwestward tomorrow and will make another landfall over eastern China. Uy, duha magigian nga bansa si kuan. Bising, no? Nakunos Taiwan. Tapos padulong na po sa eastern China. Bising will continue to weaken through the forecast period and will become a remnant low by Wednesday, July 9. Uy, dito ko na sa Wednesday, July 9 siya mo hinay, no? As move over the landmass of the eastern China. Umao ka na ang bulletin sa atong ang national. For further info sa ato ang bagyo, diri kita sa ato ang typhoon kundi storm nga update sa ato ang international. Ato ang tan-aw o na si Danas. Danas di ay sa atong international. Ang bising ang ato ang pag-asa may gahatag sa bising, no? Pero sa itong international, si Danas nakaranas STS tropical storm na siya, no? O na siya propagation nga 13.4 km per hour. Max wind niya 69 km per hour. Ang max gas mo'y kusog 157 km per hour, 975 MB. So asa ang bagyo na to karon? Kaya naman siya sa ato ang tuas karagatan sa Taipei, no? Ang ato ang bagyo. O yan, mukurbada pa man siya. Di man siya straight ang agi ani. Mukurbada pa siya. Sumatunong nga sa Taiwan or sa Taipei. Tapos panulong na po siya sa China. So kana ang ato ang bagyo nga duol sa atong Pilipinas, no? Iba yung dagat kita, dito kita sa ato ang Pacific. Si Chantal Tropical Depression. Depression si Chantal, no? Dito kini sa Mexico man, no? Si Chantal. Or sa Atlantic. So, yung propagation 9.2 km per hour ang max wind, 34.5 km per hour ang max gas, 74 km per hour. Ang pressure 107 MB. So mao kana ato ang bagyo, no, nga naa dool sa Pilipinas ug dito pod sa Atlantic. Pag monitor nato sa NBS, 40% in 2 days, 40% in 7 days. Ang disturbance na pod sa Pacific Ocean. Dito sa Mexico, no? 0% in 2 days, 20% in 7 days.
So mauna kana ang ato ang the storm nato nga portion no sa ato ang update sa tong hurricane sa tong international ang ato ang Atlantic Pacific international nato nga the storm updates. So silip kita sa Israel. Si update ni kabayan. Jerusalem Mountain. Pila man ni ka kuan oras na yang giadto. Nag-scooter siya sa Jerusalem Mountain. Na 2 hours man yung Jerusalem Mountain. Gabing dako oh. Dagan siya sa kuan. Kalsada. Isang tomb of Hanon Hill. Isang tomb ko ng Hanon Hill. Yung gikodrakan no videohan. Valley of Hanon gadto niya. Kaya arsa ang bike, dito sa kabayan. Mountain bike. On a land of flowing with milk and honey, the most beautiful of all land. Mao nagisaad sa Ginoo no sa tong pagtuon sa kang Moses. Siya magiga prepare ana no nga diha niya pamutang ang Israelites. Kumbaga kana nga lugar dili kibali sa discover no, discover ni Columbus no, mga ga-discover no kay naagid sa Bible nga kana nga lugar no ang flowing with no with milk no and honey. Ang Jerusalem no nga diha niya gibutang. Pero si kuan ang nagkuha na no si David giaway pa niyang mga kalaban diha So gi-update ni kabayan ng Western Wall. Dere perting haboga gid ng Western Wall no. Lahang kanang koral. Mga bricks siya ba nga kuan Jerusalem stone. Onya wala na siya gi smooth kibali yang pagkakural niya. So madto tagang pastor sa update ni pastor dire. Love should be shown to IDF heroes. Sa IDF heroes ko no. Or mga army no. The soldier. Tel Aviv, i-update niya yung Tel Aviv. Na ay oras. Last race ko no sa hapon. Her to stay. Shalom Israel. Wala na McDonald doon. Ada McDonald sa Israel. So kang travel vlog
ang sa iyang Sea of Galilee, oh. Uy, nanay gadgets sa Sea of Galilee. No, say balod gamay, gamay rapod, no. Dagat, no. Nagibagyo, no, ang Sea of Galilee. Ang Capernaum town of Jesus. Ikaw po na yung spelling. Mao ba ng spelling dito? Capernaum, no? Dili siya P nga literal, no? Nga P-E, hindi Capernaum town of Jesus. Kadto niya. Sa kalalatong pagsilip sa ato ang Israel, dili ka sa channel. Wala man kita series gabi, no? Nabay series gabi, eh. Ay, Southeast Asia Pacific di ito. Gilive-live na kaganapan dito, abe. Wala. Lahi itong nag-live. Or sa YouTube channel baka. Wala na rin nightly series gabi, eh. Kasama na itong pastor, be. Sa itong magwali. Gadala sa bola. Ang sa titulan, eh. Are you ready to cross? Amo din na, are you ready to cross, no? Ang mo cross over ko, no? Kansa ni pastor, wala mapugi panganda ng pastor. Sa kanara atong update sa ato ang Hope channel, no? So ato ang update sa ato ang highway patrol sunod ra, no? Para makahanay na kita. Welcome na kita sa ato ang pagpamalandong diri, ano? Sa ato ang Bible study on a lesson. Study on the words. Marathon lesson karon, communion with God. I will kasunod sa Heptology edition kung 7 parts. Atong textual audio video sa inyo itong presentation. Lago kita July 7 kita, no? Monday atong hanay magatuon kita tulo ka Sabbath school og tulo ka devotional. So na plaster nato ning ato ang yesterday's episode, no? Kung inyo ning i-click ang EP3 Sundays lesson 2 sa ato ang website nga spiritstar2022.blogspot.com. So na-deleted man lagi to. Tanaw na to, ano, na-deleted man to, be. Ato ang bago nga entry. So naplasta na nato ato ang link ni, ano, sa ato ang MP3 XP Sunday Lesson 2. Welcome kita sa ato ang paghanay, no? Kaya napay linking po nato Spotify account natin, YouTube account natin. Kaya nyo i-click mga largo na ito sa ano, subscribe and follow. So atong first part nato is worship nato nga devotional reading atong offertory kita nga portion karon, no? Atong offertory nga Bible reading half chapter Genesis 28 atong basahon ang 1 to 11 nga verses. Kaya doon na lang siya
22 ka mga verses, no? Atong Genesis 28. Ato ang second part, ato ang desire, sa ato ang desire, no? Sa atong youth devotional. Ato ang pagabasahon, upat ka paragraph, sa verse reads niya nga DE 335.1 to DE 335.4. Sa ato ang pagpadayon atong bahinam nga bagyo sa suba, no? Suba nga dagat, chapter 25, Bastille. O ato ang third part, no? Sa atong devotional for all, basing malimuta, lest we forget, sa July 7, ang title Rise of the Camp Meeting 3. O part 3 na siya, no? Mana atong mga devotional for second ug third na itong part. Sunod, ato ang mga Sabbath ko lang 4th, 5th ug 6th na itong part. So ato ang fourth part, Sabbath ko sa inverse. Sabbath ko sa atong mga senior youth, yung adults na itong mga professional atong third quarter. The Book of Exodus, ug ang lesson 2 na itong title, Trying Your Own Way. Atong pagkatunan, tinag-isa naman takadlaw, no? Ang Monday. July 7, should I do it? O, kang Moses babagi hapon ni, kitsa ni. Tapos ang ato ang fifth part, sabat ko sa ato ang ma-junior youth nga murag mahamtong. Ating third quarter, dadya sa suwak. Og lesson 2 na to, can I get a witness? Ang ipabasa diri ang Monday, Yok 9 verse 1 ug 2. So 6 part dayon kita, sabat ko dayon kita sa ato ang mahamtong. Ato ang third quarter na to nga team Exodus, gayang long Exodus journey to the promised land. Ato ang pagkatunan karon nga series, ato ang lesson to nga semana, the burning bush. Og ato ang pagkatunan ang Monday, so ato pagkatunan sa Monday, July 7, the angel of the Lord. O pagsampay na nino katong pagtawag ni Moses sa burning bush. So kana na ang ato ang mga hanay nga atong pagatunan. O kini atong mapaghanay pagtuon gihatod kanato sa atong manubos ang ato ang source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit. O gidiyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10, atong small group sa youth, ang Power of 70, ang TMI, Total Members Enrollment, Personal Ministry, Tiscasville Daily, ug ang LOM, Legum Test Missionary and Preachers. Gi-prepared kini sa atong mga kahimanan, ka-websitean, kagrupuhan, ato pasalamatan, magahangay Diyos nga nihatag sa kahigayon, nga padayon paghihantag pamalandong sa iyang mapulawanon nga mga pulong. Ay ang pulong maigahom, atong kalan-on, bread of life, living water, source of life, the God of love and justice. Atong ang precursor of prophecy, og ang ato ang nasluyo, no, sa ato ang Exodus, no, leader of all. Sa ato ibalik ang himaya ug dungog, no, sa walay katapusan sa ato ang dalaygon og buhi nga Dios.
Ato asad pasalamatan mga kahigalaan mga kaigsunan kasi sila itong mga contributors, atong mga collaborators, sila itong tig-like, atong tig-heart, tig-tag, tig-mention, tig-share. Maka-copy and paste sa itong mga video link, kasi sa video, maka-review sa video, makasubaybay sa itong mga distributed. Atong distributed ang scripting, atong recording, uploading na to sa Facebook Live, na to sa YouTube channel, atong dito online sa atong podcast sa atong Spotify. Sa to ang downloadable link nga MP3 files no, ma-download rin sa to ang website nga Spirit Sarcasm Podcast Channel. O ang ato ang process no nga himuon una sa ato ang Keep Notes with collaborators kita diha para madali kitag edit. O maka-edit na ito ibutang sa ato ang website no, ang Spirit Sarcasm Podcast Channel. O nya dito butang pa na to sa Facebook no, kung mabutang nato. So kung na kita script, na kita basahon, di na kita ibalita karon no kay Monday. Og mabalita nato dire sa to ang portion sa to ang recording nga makapanhimbaya po kita, maka-greet po kita no sa tibok na to nga adlaw. Sa good morning, good noon, good afternoon, good evening, hantod sa good night. Ug ato ang reminder sa atong season of energy no nga malipayon nga pagmata, unahon nato ang Ginoo no, DMW, devotional no, meditation, worship. O pagkahuman niya na pwede na tayo mga kikiki no, kaligo ka undupad no, sampay dayon ang triple P or 4 P's no sa ato ang pamahapan ni udto panihapon no atol sa pangatulog. Sumana ang ato ang reminder sa atong season of greetings no, o human kita sa ato ang makaluto na kita kalanon sa ato ang recording, ato na i-upload no ang atong nahimo dito sa ato ang Facebook ang High MB. Nya kung ma-upload na to siyang i-share sa ato ang group page, may Twitter, Telegram, maghimakitag realistic sa atong kinatibok ano sa ato ang long video. O niya shout notes ang abangan no nga atong nangatun-an. O man sa ato ang Facebook ang live na to of the hour sa atong YouTube channel no. Ayan atong account Bible Reading Marathon Journey 2022, make start, make story, make play no. Ato ang live 10 AM to 12 over high noon. O man sa atong live kalanto kita sa to ang Jack Rainer Bible Study in the Air no. O ang uban pa nato nga mga listener kay nakapaminaw na kita to ang daghan-daghan na to tulo to kabuk no. Ang kang Mark Pendley, Etes Rayten, ang ato Hope Sabbath School, so napay iba no. Katong Tagalog, Hiligaynon, panilis na to sa ato ang 3EBN. So man sa atong mga listener atong mapaminawan ato ang the review of the day no, nga gikan sa hapon hangtod sa gabi sa atong katulogon. So 326-426-729-9211 no ang ato ang mga day slot niya na sa atong mga pag-review. Human sa atong mga pag-review no kay ang atong review sa day review, week review tibok na itong adlaw sa Friday. Ang year review napaminawan na to ang Friday, napay nabilin nga Sunday no atong paminawan kay napamagihapotan ini nga mga day slot sa ato ang year review no. Kaya to ang day review tibok nga adlaw sa Friday, year review ang day slot na to sa Sunday, Monday ug Tuesday. So nakitay current lang po kita pag year review karon. Mapaminawan na to ang sa Sunday no, ang expanded sundown.
So man sa ato ang mga pag-review iya datong account no sa ato ang Spotify, ato ang account name Spiritual Caster Podcast Channel. O giad po datong account sa RSA sa ato ang YouTube Music no. https://anchor.fm /d40d42e4/podcast/RSS. So inana madang atong account sa ato ang YouTube Music. Atong downloadable link no. So mana na ato ang mga process. Ato ananing pagasugdan ng atong pagpamalandong no. Pinaagi sa balang espiritu magagiyan na ini. The Angel of the Lord. So magampo kita. Father God in heaven, nagaampo kami sa among pagtuon nining mga lesson ug mga devotional sa title nga The Angel of the Lord. Nining Monday ikaw magagiyan ini amahan, ikaw pamulong niini og hindo kami tanan sa kasalanan na himo sa pulong sabat ug sa nahuna o tabangi kami amahan sa mga kinabuhi. Daghang salamat sa pagtubag sa pagampo sa pangalan ni Jesus. Personal nga manluluwas. Amen. Yes, welcome kita sa ato ang favorite nga portion no, opportunity kita nga Bible reading. Ang istorya ra bagay ni kan Jacob sa Genesis 28 no, sa ato ang first part. Basaon na ni natong 11 ka verses. So nagkanayon diriya unya gitawag ni Isaac si Jacob. Ag iyang gipanlanginan siya og nagtugon kaniya ug niingon, dili ka mga asawa sa mga anak nga babayi sa Kanaanhon. Tumindog ka ngadto sa Padan Aram sa balay ni Bethel nga amahan sa imong inahan. O manano nga lolo, amahan sa imong inahan og mga asawa kadidto gikan. Ay maukay dito na sa bain na day siya nga side no. Di sa amahan kundi amahan sa babae no, nga iyang inahan. Anak nga babae ni Laban nga igsuon sa imong inahan. Igsuon si Laban no. Og ang Diyos nga makagahom sa nga tanan magapanalangin kanimo og mabungaon kanimo or magpabungaon kanimo og magapadaghan kanimo aron ikaw mahimo nga pundok sa mga katawhan. Ay ikaw paghahatagan niya sa panalangin ni Abraham kanimo og ang imong kaliwatan uban kanimo aron mapanunod mo ang yuta sa imong pagpanglangyaw sa gihatag sa Dios kang Abraham. Og si Jacob gipalakaw ni Isaac. Og siya miadto sa Padan Aram kang Laban anak nga laki ni Bethel nga Sarihanon nga igsuon ni Rebecca nga iyang inahan ni Jacob og ni Esau. Karon nakita ni Esau nga si Isaac
nagpanalangin kang Jacob ug iyang gipalakaw siya ngadto sa padanaran sa pagpangasawa og nga sa pagpanalangin kaniya. Iyang gitawagon siya og mingon, dili ka mangasawa sa maanak nga babae sa kananhon og mga nagtuman si Jacob sa iyang amahan og sa iyang inahan ug miadto siya sa padanaran. Og nakita ni Esau nga ang mga anak nga babae sa kananhon wala makapahimuot kang Isaac nga iyang amahan. Og miadto si Esau kang Ismael ay naara nagkunik ra. Tanawa lagi sakto dito tang gikuano nga si Esau ang nagkunik kang Ismael. Anak man ni Abraham, no? Si Ismael murag naglagot-lagot siya ba nga kanang ang kapalaran gihatag kang Jacob lang, no? Nga si Jacob lang ang gihatagan sa instruksyon nga madto ka dito sa padanaran, no? Dito ka mangitag mapangasawa. Igsuon ko no sa iyang mama, no? Kato si Laban, no? Oya wala instruksyon kang Esau, no? Mao si Esau diri magalatagaw po ni. Dito siya ni dangop kang Ismael mo ning mga Muslim, no? Kang Ismael lagi kang Esau, no? Or kang Ismael nga lugar, no? Now dire og nangasawa kang Maalet, mo na ni ang mga Muslim. Anak nga boy ni Ismael, sakto po dang adtuan ni ko ano ni Esau. Pareha gid sila kadugo ra kaya po lagi pag adtuan, no? Kaya di man lagi makasawag lain nga dugo, no? So si Ismael og nakakita po siya dito ano nga nakapangasawa po si Esau, no? Maalit kuno ang ngalan anak nga babae ni Ismael, anak nga laki ni Abraham. Una anak klaro, no? Nga si Ismael anak nga laki ni Abraham. Anya kay ang kang Abraham man nga kaliwatan mao di ay no nga bisan pa kang Jacob ang kuan gyud nga panalangin sa kaliwatan ni Abraham, di ba? Dili man nagka explain, no, ang kaliwatan ni Abraham sa kang Jacob ug kang Isaac, no? Bisan gi panalanginan or nakasentro ang panalangin kang Jacob, no? Pero wala man po din napasagdahan si Esau, no? Daghan man po kayo na, mo nang daghan kayo Muslim, no? Kay daghan man po diri akang Esau, no? Murag kuan ba nga sa sulti lang gyud nga kang Jacob ang panalangin nga target sa Ginoo, pero wala man niya nga mapuo na lang utana ang kaliwatan ni Esau, no? Para kang Jacob ra. Di man ni daghan man pud si Esau, di ba, no? Ang kaliwatan ni Esau, sa ngalan ni Esau wala ba sige. Agitsita ngalan ni Esau, no? Pero maka usab ba og ngalan ang gobyerno nila dito a panahon, no? Para si Daniel giusab ang ngalan, no? So mao po ni ang dagan sa kinabuhi, no, ni Esau. Dito po siya kang Ismael nga anak gihapon ni Abraham ug nakita siya babae dito napangasawa niya, no, mao to nga nagkunik sa kang Abraham. Igsoon nga babae ni Nabiut, labot pa sa uban nga iyang asawa ug si Jacob may pahawa sa Beersheba og ngadto padolong sa Haran o katong padan-aran, no? Og may pahulay siya sa usa ka dapit og may pabilin dito sa tibok nga gabi kay misalop na ang adlaw.
Misalop na ang adlaw, mudagan na nag mga 20 kapin nga minutos, das na gabi nagyod, no? Og mikuha siya og usa ka bato ni adtong dapita. Ag iyang gionlan og mihigda siya pagkatulog ni adtong dapita. Uy, sayo day siya natulog, no? Kay pagsalop sa adlaw, gamay na lang pila ka na imong pagbutitaw sa mata, no? Mabutan pa ba isa ka oras or 30 minutes lang. Plasta rin siya, tulog na ko rin siya, no? So, ugma na ito padayon nun, kay iya na itong enkwentro honto ang nagpakita sa iya, diha, no? Or, makadamgo pa siya o katong ladder, no, from heaven. So mulago kita sa atong second part, atong youth devotional sa atong desire. Kalbahin ang punay kay pagpadayon sa bagyo, no? Peace be still, magbasa kita kapat ka paragraph. Sa atong chapter 35, no, nga series, nini nga chapter ang Peace be still. Parahin kita, their cry arose Jesus, as a lightning a glare rebels him. They see the peace of heaven in his peace. Their aid in his glance, self-forgetful, tender love, and their heart turning to him. Cry, Lord, save us, we perish. Amatilahang pagpangayo, no? Never did a soul utter that cry unheeded. As a disciple grabs their oars or make a last effort, Jesus rises, stand in the midst of his disciple. While the tempest rages, the waves break over him, and the lighting illuminates his countenance. It represents the open employed indeed of mercy and sea to the angry sea. Mano ni ang to ang target, no? Ngayong gipamulong sa nasuko kuno nga dagat, hungry sea. Peace be still, and the storm ceases. The bellows sing to race. The cloud roll away, and the star shine forth, and both race upon the quiet sea. Then turning to his disciple, just asks sorrowfully, "Why are you fearful? Have you not yet faith?" Mato, no? Wala pa kami pagtuon, no, sa Mark 4:30. Pero di gid pod basta-basta, no, ang senaryo sa pag-ingon niya nga peace be still. Murag creation gihapon ba, no, nga pag-ingon niya nga let there be light, o abot ang light, no? Pero dili nga naibagyo ang iyang giingon, dili ingon let there be light, kundi peace be still, di ba? Murag connected kay bali na sa iyang kanang creation, no, ang pag-ingon niya nga peace be still, no, kay iha man gikuha ang kadtong ga lamba-lamba nga balod, no, ang hangin nga makusob, ang clouds nga nagasalipod sa ila, di ba? Daghan siya gipahawa kibali pag-ingon niya nga peace be still, no? Kadtong makusob nga balod, no? Ang jalugdog, ang kilat, di ba? Pag-ingon niya nga peace be still, no? Nag-anam-anam to siya kawala, di ba? Kibali kung sa salida, di ba nga, nagbagyo, mura gabi pag yun yung peace be still, pagkawala sa bagyo, buntag la. Buntag. Clear na dayon kayo ang, abot nga naman, basta ulan, unya na ay panganod, makalit ang ngit-ngit ang palibot, no? Unya pag, makuha na muhayag, no? Pag mawala. The spell upon the disciple. Even Peter did not attempt to express the awe and fear his heart.
The boat that set out to accompany just had been same peril. With that of the disciple, terror and despair had seized their occupants. But the commands brought quiet to the scenes of tumult. The fury of the storm had driven the boats into close proximity, and all on board beheld the miracle in the calm that followed. Prayer was forgotten. The people whispered among themselves, "What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him?" Grabe no, ang manner mo to siya nga creator, no? Siya gid ang creator, no? Kay dali man ka to nga gibadlong niya ang bagyo, no? Creator sa nature, no? O adunay siya kagahom nga mupadlong sa bagyo. So man kita sa ato ang devotional sa tong ngayot, padayonon pa na nato og basa ugma, no? Unsa na pug kahay peace be still nga atong makuano kay na sulbad ng bagyo. So dire kita sa ato ang devotional for all, basing malimot tali subi forget July 7, rise of the camp meeting. Balik ko nato ng kitik sa Isaiah 25:6. So ang K-Tex, "And this mountain shall the Lord of hosts make unto all the people a piece of pottings." Isaiah 25:6, no? So naipa-emphasize dito sa usa ka pottings and the boot things. Ato ning basahon dito sa libro, no? Nga ang pottings and the Bible are God things. Oy, Bible man ito. A spiritual blessing, the fulfillment of God's promise. Not only did God speak to peace at the pottings in the Old Testament, but also of the great heavenly peace of the redeemed and the end of time in the interim, as the earthly Adventists saw it. The camp meeting was a piece of pottings. At the one back in 1868, Ellen White gave what we might think of as the keynote address. She spoke on the needs of the Adventist people and got the attendees mentally prepared for the spiritual peace to come. As Urias made, praise it, she put the brethren upon the right train and taught at the very commencement. And those who before had not seen the need of such as gathering, if any such there were, must have seen it, when its object were thus clearly set forth. Or as Joseph Clark reported, Sister White's testimony was such as to cause
us to feel somewhat a disciple when the queried, Lord, is it I? It was full of warning, urging the people of responsibilities in the meeting and to speak of heavenly things rather than earthly. The preaching service were central at right. James speaking 6 times, Ellen 5, St. Andrews 4, and Nathan Fuller 1. As we reported of the message that they were all gross with far of present truth. Present truth. Tilang topic ato, no? Afterwards, all the state wanted James and Ellen. It's yours. Did their best to comply, sacrificing most of August through October for the purpose for years. That right camp meeting saw 300 people tented on the ground with several hundred staying nearby homes. Mga nearby homes. Making up to 1,000 attendance during the week. The weekend, of course, is spiked the attendance figure, which soared 2,000 and probably would have reached 3,000 except for the extremely heavy rain. Marag na pa sila extremely heavy rain, no? Later camp meeting often convenes with easy traveling distance from cities for the benefits of the large number of non-Adventists that they hope would attend to hear the third angel message and related truths. The most successful they have been the camp meeting held in Groveland, Massachusetts, with an estimated 20,000 persons gathered on Sunday to hear Ellen White speak temperance. That an opportunity. What a blessing. Uy, dito pa rin panahon po ni Ellen G. White no, na sila yung mga camp meeting. Tagdaghan po nilang manambong 20,000 person. So mauna ka na ang ato ang mga devotional, no? First, second, ug third na ito nga part. Malargo na kita sa ato ang mga Sabbath school, ato ang 4th, 5th, ug 6th na ito nga part. Pag malargo kita sa ato ang Sabbath school, sa ato ang inverse, senior, youth, adults na ito nga professional, atong third quarter nga team, the Book of Exodus, lesson 2 na ito nga series karon, trying your own way. O ato pagatunan sa Monday, July 7, interpret mo nga portion, no? Gitay tulan. Should I do it? So, mga ka-apply, insert ang ato ang application, mga ka-apply. Insert sa ato ang Play Store, Sabbath School and PM, download and install, no? Kung ay mga ditag mga wifi o niya naigana. Tapos i-open ang ato ang
application kung ma-open na. Kung nana sa home, i-click na itong inverse, no? The book of Exodus. I-click atong lesson 2, trying your own way. Ang malargo na dayon kana sa ato ang pagkatun-an nga Monday. Ang interpret nga portion. So diri sa sagbutan basig maora ni ang natun-an nato last week sa tong hamtong ato basahon. While many don't like getting involved when they see injustice happening. Manano nga dili mo involved sa injustice nga happening. Other can stand by and do nothing. And reality, that's how we should all react. Dili mag-apil-apil, no? Especially those who believe in God. The importance of justice is dominant motive of Hebrew prophets. Oy, na mga prophets dire. Sa Isaiah, Amos, Micah, ang Isaiah 61:8, for I the Lord love judgment. I hate robbery for burnt offering, and I will direct their work in truth, and I will make everlasting covenant with them. May siya sa judgment, pero masako gid siya sa robbery, no? Psalms 5:24, but its judgment run down as water, and righteousness as mighty stream. So at this juncture, no, nakaisa ka oras na information pa kita, no, ang makapamahaw diya sa iyang pagmata. Makapamahaw paniudto makapaniudto sad sa atong panihapon makapanihapon og sayo. Panigabi panisay City Utsunoibi atong gatasing kaping watiring comfort. So information sa kita sa hamubo nga panahon, no. Sunod kang Amos, no, nga mauto siya ang right the same sa Micah 6:8, he that shew thee, O man, what is good and what that the Lord requires to thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Mo po nang tambag sa Micah 6:8, no, kato ato ang justly, no, love mercy, o walk humbly. Ang Sikaria taas man ni. And the word of the Lord, Sikaria 7:8-12, came unto Sikaria saying, thus speaketh the Lord of hosts, saying, execute through judgment, and show mercy and compassion every man to his brother, and oppress not the widow nor the fatherless, wala operation, no, and the stranger nor the poor, and let none of you imagine evil against his brother in your heart. Ay wala pagidi ay gipawad pagidi ng imagine, no. So padasig kita, no, nga dili, no, let none of you imagine evil against his brother in your heart, but they refuse to hearken, and pull away the shoulder, and stop theirs, that they should not hear. Yea, they made their heart as adamant stone. Uy, grabe ba day nga kanang instruction ana, no, sa how to treat, no, people, no. Pero kanang tambag sa about sa pag-treat sa people, wa kuno sila naminaw, no. Mao to nga kon sa Ginoo nga adamant ilang kasing-kasing, no. Lest they should hear the law, and the word which the Lord of hosts hath sent in his spirit by former prophets. Therefore came a great wrath from the Lord of hosts. So nasakot siya, no. Sa tabasaan, when Moses saw an Israelite
being beaten. He stood up against the injustice. Oh, injustice ay nakita, no? It ended with him killing the Egyptian overseer. Ay, Egyptian overseer da itong nakiling, no? At the time, it seemed like right thing to do. What the right thing to do. Someone needed to stand up for these people. However, Moses knew his action would not go very well with the Egyptian ruler before striking fatal blow. He locked his way, and that way, also Exodus 12:11. Then after the killing the man, hated him, and the son, umatay ang gilubong, he hoped to keep his killing secret as a team to control narrative valve, however, and the news spread rapidly. Moses' interaction with several fellow Israelites the next day troubled him. Who made you friends and judge over us? Do you intend to kill me as you kill the Egyptian? O mo na ang madaot ng dungog, no? Nga, Egyptian ganito ang napatay. O niya kay mamatay naman naging tao, no? Na may nakakita sa iya. Kasi mapatay po nung lain mo po to, no? Moses hoped that they would recognize that he was their defender. Umaunta to no nga, kanilang kidependahan sila. And would lay them out of slavery. However, when he posed back from his fellow Israelite, Moses knew he would not be welcome as collaborators, and the news would soon reach the Egyptian authorities. So he played. Maupo da ito nung wala siya kakampi, no? Pag ito niya kakampi, unta ito niya iyang depensahan, iyang panalipdan, no? Pero dili po sa side sa Israel, di mo po sila makasabot, no? Nga basig patyon po ko na sila. O niya, kung wala na siya gisabot sa taga-Israel, musumbong na hinuuna, no? Di mo mo nga nisibat na lang siya, no? He played, no? That seemed like an opportunity to position himself as Israel deliverer felt as spectacularly. Moses was farther from his goals than before, but God did not forsake Moses. So wala gipasagdan si Moses, no, sa iyang pagsibat-sibat. How can we discern any story when Moses was following God and when he was following his own thought and plans? What is God's plan for Moses to kill the Egyptian? Did Moses do right when he fled to the land of Midian, where he found a wife? After all, Moses may not have left Egypt and found his wife. He hadn't killed the overseer in Midian. Moses showed the same desire to protect young women at the well as he did when protecting the Israelite slave from the Egyptian taxmaster. Was the acting contrary to God's will the time? Ay mo po dyan itong Egyptian taxmaster ang gipatay ni Moses, lo? For our limited perspective, we might suggest that the Moses wanted to move forward, trusting in his God-given skill. However, trying to discern God's will is not always easy. Whichever we choose to look at his story, we can be certain that God was working in Moses' life. Midian, God blessed Moses and further prepared him to trust in God alone
rather than his own abilities. O journal mga classmate, after looking at your scribe and annotated text, what special insight do you mark? Overall, same 2.2. What question emerged after studying the passage? What part are difficult? What other principle and conclusion do you find? How do you feel when you try to do the right thing only for things to fall apart and you realize maybe you did it for the wrong reason? How can you tell if you're doing things for the wrong reason? Uy, ato ang maka-inverse, no? Matubag niya na. Malago na dayon kita sa ato cornerstone connection. Sabat ko na dayon kita sa atong mga junior youth nga murag mahamtong. So ato ang cornerstone connection, third quarter, the Jesus walk, ato ang lesson to nga series. So can I get a witness? Ag ipabasa diri Sayok 9 verse 1 and 2. Sumahita kita KJB diri nga version ay KJB. Ay, sa 12 disciple gihapon ni no? Kay 9 man yok 9. Then he called his 12 disciples together, gave them power and authority over all devils, and to cure disease. Amo ni paghatag og power, no? Give power and authority. And he is sent deep to preach the kingdom of God, and to heal the sick. Unay mga duha ka target, no? Nga preach the kingdom of God ug heal the sick. Read the K-text, reflect, o mga tatong K-text, no? On the following question, why do you think Jesus empowered his disciples to perform miracles? So, kanto, no? Miracles. So, para matuhuan gid sila, no? Naagid sila authority, power and authority, no? What ends does Jesus perform miracles in his ministry? So another na punto, power na punto, authority gihatag na punto, no? Nga Holy Spirit ay kaduha day sila gitagaan, no? Ang pang-ayo, pagsangyaw, proclaim the kingdom of God, ug ang panglas ang katong pahulaton sila kay ang Holy Spirit na pud, no? Nga makonsad sa ilaha, no? So nagkunik kibali na siya, no? Nga nahatagan na sila power una an authority o pagmobiya pa si Jesus Christ iyang i-double portion niya, no? Nga kanto ng Holy Spirit ang manugpa sa ilaha. It is possible to access that the same power and authority of just today. So how? Uy, kamo na lay tubag diha bang dagko naman lagi na, no? Mulago kita sa ko sa ato ang mahamtong. So welcome na kita, no, sa ato ang third quarter. Exodus ug ang long na to Exodus journey to the promised land. Og ato ang lesson to nga series nini atong third quarter, the burning bush. Og ato pagaton ang Monday, July 7, the angel of the Lord. So ating basahin ang insight. The angel of the Lord appeared to Moses in the flame of fire. O, kuyaw kayo, no? Kanang angel of the Lord, naka-flame siya, no? Diba itong anime baya kag kanang kuano, mo flame baya na sila, diba? Kanang mga puting buhok, yellow buhok, no? Mo flame sila. O niya, ang
pag flaming ana maghangin-hangin, no? Kusog kayo nga aura ang mulabas, no? Mugawas, no? Kung mo flame sila, no? Or labi na gid nang mo change na sila, mo yellow na gid ang buhok, no? Pero kini ang angel of the Lord nga naga-flame pod siya, no? So dili lang tong sampinit, no, or ang burning bush may nag-flame, no? Pati ang angel of the Lord, no? Appeared in Moses in the flame of fire. Di ba ka mahadlok ana, no? Nga dito sa kang Adan ug ni iba ang gasiga ang espada lang ang naka-flame, no? Flaming sword. Ang kang Moses dili gyud espada lang, ang angel gyud ga kalayo. Makita nimo, no? Ga flaming, no? From within a bush. Ang maupo di ay, no? Kay naa gid di ay angel, no? Wala kay baligi. Sindihan to ang kanang buhos siguro sa una, no? Pero nakaritog tunga nga na ay angel dito nag-flame, no? O katong flame sa angel dili makasunog ato ang sampinit, no? O sa Exodus kay bali na mabasa Exodus 3, no? Og to o ato kanon mga ka bro, no? Mga ka browser sa ato ang browser ang makabasa kitag dali sa mga Bible verse, no? I-browse sabbath.is.called.adventic.io /in pilaon ninyo tong ato ang Exodus, click dayon ang lesson 2, click dayon ang Monday, no? Ug mao na atong makita ipabasa diri Exodus 3 verse 2. The angel of the Lord appeared to him and a blazing fire. Oy, blazing fire po na kijibira kay para flame of fire out of the midst of the bush. Tunga siya, no? And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Oh, dili lang day sagbot ang nakita nagi angel dito, no? It was the Lord Jesus himself speaking to Moses. Oh, ang Ginoo gyud kuno to siya nga angel, no? Kay di man basta-basta, no? Gasiga man siya nga anghel, no? From within the bush. Oy, sa verse 4. And when the Lord saw, he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. Do not be confused with the title Angel of the Lord. Oy, di tagi tapikan sa nato ang title, no? Nga di ko no ma-confuse, no, sa Angel of the Lord kay Lord magi ko nung angel diha as the depiction of Jesus Christ or si Jesus Christ, no? The term angel itself simply means messenger. Hebrew malak, no? At it always depends on the context whether this angel is to be interpreted as a human or divine. Sa Malachi 3:1, Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord whom we seek shall suddenly come to his temple. Every messenger of the covenant, whom he delight, and behold, he shall come, saith the Lord of hosts. O matanong nga, siyang messenger, pero
Lord of hosts, no? There are many instances in the Bible where the angel of the Lord refers to the divine person. Uy, daghan gid ko no. Angel of the Lord for divine person. Nas Genesis, no? Judges, Sikaria. Ay, daghan na riyo. Ang Sikaria, kang Joshua man, no? Ang Genesis 22:11, the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, and he said, here am I. Umana, no? Nga, napay other term diha ang Ginoo, no? Nga angel of the Lord, di ba? Amo tong magpakita ang Ginoo sa mga propeta, no? As angel of the Lord, no? Ihang ngalan, pero siya dito sa kinahanglan siya mag-anyo og anghel para no kay ang makakita baya sa Ginoo ato mamatay man no kung iyag yung figura. So angel of the Lord, no, ang iyang forma. The angel of the Lord not only speak in the name of the Lord, but he is Lord himself. Jesus is God's messenger to communicate the Father's word. Also, Exodus 3:7-12, how did God explain to Moses why he wanted to intervene on behalf of the Israelites enslaved in Egypt? O man to ang pag-intervene, no? So ato aning basahon, no, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt. I have heard their cry by reason of their tax master, for I know their sorrows, and I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptian. Grabe, no? I am come down, no? Katong sa Tower of Babel, gipamulong gihapon I am come down. Di ba, no? Sumanhagid siya sa place, no? Siya mo response, no? And to bring them up out of that land, unto a good land and large, unto the land flowing with milk and honey, unto the place of Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Now therefore behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith in the Egyptian oppressed them. O na, bantayan niya ang sumbong. O nakita sa Ginoo sa gipang buhat, no? Nga gipang pasakitan ang mga Israelite. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh. O nara ang instruction, no? Nga ipadala siya kang Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. And Moses said unto God, oy, nirason si Moses, no? Who am I? Kinsa bra siya, no? That I should go unto Pharaoh. Ano siya nga? Kinsa makumadto, no? Unto Pharaoh. Wala lang gi saysay sa Ginoo, no, nga. Pero kahibaw ang Ginoo, no, sa reason nga gipili niya. And that I should bring forth the children of Israel out of Egypt. And he said, certainly I will with thee, and there shall be a token unto thee that I have sent thee. When thou hast brought forth the people of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. O mauna ang instruction sa Ginoo, no?
nga kung makuha niya ang Israel sa Ehipto, mo serbisyo sila sa Ginoo no, asa nga mountain. So mao na ang senaryo no nga pag inestoryahay nila Moses og sa Ginoo, the suffering of God's people in Egypt is colorfully described as groaning, and they have cried for help. God heard their cry and was concerned. Katong ibasa nga teksto, nabantayan pag niya no, ang operation. Call them my people, that is even before Sinai, and the ratifying of the covenant, they were his people. And he would cause them to dwell and prosper, if they would be in the land of Canaan, as he had promised their father. God said to Moses that he was sending him to Pharaoh for a specific task. So now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Sa Exodus 3:10. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Mao ginano. What attacks God presented to his servant Moses? Their response with a question, who am I? That is grabbing and significant of what is going it happen, and what is rule in going to be in all this. Moses wonders why someone like him would be chosen here. Early on, we have an indication of his character, his humanity, and his sins, that he is unworthy of what is being called to do. Sumato iyang gikuano nga kinsa siya or unworthy no. So conclusion question na kita para mahuman na kita no. So ato ang finish the day. Ato ang temperature 33 man no, degrees Celsius. Lowest 24, partly cloudy gihapon. Excessive 8 ba no? So conclusion question, why humility and a sense of our own unworthiness is so important for anyone who seek to follow the Lord and do anything for Him. Katong important no kay ang gihimo ni Moses no nga kanang unworthiness no nga iyang gipil or unsa ba ka reluctant, receptive no nga dili siya mudawat no. Pero kung imo sumahon tanan no nga unworthy, di ba, dili kibali ka unworthy or gipil gid nimo no nga kanang dili makaya, di ba no. Pero ang padasig manggod no nga dili makaya sa tao no. Unya kay naa may Ginoo no, di ba mabito ka Moses no nga magauban ako, gipadasig ato sa ato ang editor no, I will be with you no, di ba. So mao na siya ang nindot no nga dili katakos, murag dili kaya, di ba.
Pero ang Ginoo mo insist kay kahibaw mapud siya sa, di ba, kanang kuan ba no, moingon ka nga murag kuan ra nangalibay ra no, di ba, kay ato natun-an nga mighty words and indeed si Moses sa dihang pag-eskwela niya, di ba? Kay mao lang ito na istoryahan nga maayo siya mga tarungan sa korte na ilan man ang gitunan kay mahimo man siya nga pero no korte pati kuno sa martial art na apod na ang ihapon nang gieskwelahan didto di ba, royal school magud to ang giagian ni Moses no, bisan pa gibiyaan niya ang Egyptian pero naka-eskwela gid siya royal nga eskwelahan no, kay kanang diri man siya sa kampiro man siya no. Pero mo to ang side mo Moses, reluctant, receptive no, unworthy, di ba? Pero sa imong ability nakita kas Ginoo di ba no, gala kay ability no, di kay reluctant ka, receptive ka pero wala gid kay ability, di ba no? Oh, diri mo ning nindot no nga bising nagpa humility si Moses pero kaya gid niya no, mo to nga gi-insist siya sa Ginoo no nga siya ang send no nga messenger, di ba, magkuha sa mabagang katawhan, di ba, sa Israel. So sampayon pa na nato atong pagtuon about kang Moses no, ug mao ni atong natun-an the angel of the Lord no. So diha kita nagtapos atong pagpamalandong, magampo kita the angel of the Lord or our Lord God in heaven. Nagaampo kami sa amuang natun-an kang Moses nga ikaw nagpili kaniya og nakita mo ang iyang ability og nakita mo usab ang iyang pagkamapayinobsanon. Hinaot nga inana isab ikaw makapili sa imuhang mga leader sa among umalabot nga mga leader sa church sa among nasud nga ikaw ang magapili sa matag usa og hinduy kaming tanan sa kasal-anan og ang balang espiritu magauban kanamong tanan sa pangalan ni Jesus personal nga manduluwas, amen. So diha kita nagtapos og ato ang vindication, hallelujah to our Messiah, the Lords of Lords and the Gods of Gods. To God will be the glory and God bless us all. So dire kita alayon sa ato ang second week no, sa ato ang July ug first quarter moon kita sa ato ang week niini nga July. So nakita yung series sa ato ang Hope Channel gabi-gabi no, cross man ko no, ready to cross no, ang ato ang Hope Channel ato sabay-bayan gabi-gabi no, kay gabi siya gisugdan og magapadayon na siya gabi-gabi ato ang nightly series. Are you ready to cross? So diha kita nagtapos og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Og ang Diyos magauban kanatong tanan, may adlas tanan, dalaygon ang Diyos.